A grand celebration day whereby we gather in the presence of God as a church. Meron tayong personal na kapasidad na sumamba sa Diyos. Andyan pa ho ba kayo? Meron tayong kapasidad na manalangin para sa Diyos o sa Diyos. Meron tayong kapasidad na magpuri at magbigay ng karangalan sa Diyos sa ating personal na kapasidad. Pero nagiging isang simbahan tayo pag tayo'y nagsasama-sama. Sabi ng Psalms 133 verse 1, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Amen. Isang malakas na palakpak minsan pa sa Diyos na buhay. Hallelujah. Ang ating mga pag-aaralan sa umagang ito ay may pamagat, ang Diyos ay mabuti. Ulitin ko po, ang Diyos ay mabuti. Pakisabi mo nga ng malakas, ang Diyos ay mabuti. Paano natin masasabi, paano mo isasalarawan, paano mo describe ang isang mabuting pamumuhay? Dahil ang Diyos ay mabuti, ano ba ang ibig sabihin ng mabuting buhay? Andyan pa ho ba kayo? Okay. Relax, pabura-burakay, pa-shopping-shopping. Amen? Pakain-kain, sa mga murang kainan, sa hotel, sa fine dining restaurant, mga murang kainan. Hello? Yung isang order, 1,000. Pag dalawang order, 2,000. What really good life is? How do you picture a good life? Because God is good, our lives should be good. But how can you describe a good life? Bago po ako magpatuloy, meron po isang kwento. There is a certain Christian in South Africa, at ang Kristiyanong ito ay talagang legit, talagang totoong Kristiyano, totoong nabago buhay. At talagang makikita yung good testimony niya, very influential ang taong ito na isang Kristiyano sa South Africa. At nagkaroon siya ng burden sa kanilang bansa kasi nakikita niya ang mga tao na hihirapan. Sabi niya, what good life is, and yet people in our nation, citizen in our beloved nation is really poor. Mahirap, pangit ang buhay. Kaya nagkaroon siya ng isang desisyon sa kanyang buhay, papasok ako sa politika para mabago ang buhay ng mamamayan ng aming bansa. True enough, itong Kristiyanong ito ay tumakbo bilang isang politiko at nanalo. Yung kanyang paninindigan para sawayin ang gobyerno, ang mga politiko, mga nasa gobyerno sa lantarang pagnanakaw sa kaban ng yaman, lantarang korupsyon, kabi-kabila. Parang sa ating bansa, Pero dumating ang time, itong Kristiyanong ito naging politician ay napagod, at ang sabi niya, ayoko na. Suko na ako. Tanong niyo sa akin, bakit niya nasabing suko na ako? Ask me why. Lakas. Kasi ang sabi niya, mentras nilalabanan ang kasamaan sa gobyerno, mentras nilalabanan ang korupsyon sa gobyerno, lalong dumadami. Pansamantalang mananahimik, pero pagka tumira ulit ng corruption in government, lalong tumataas. Lalabanan ulit ang corruption, lalong tumataas ulit. Mentras na nilalabanan ang kasamaan, mentras na naghahari ang kasamaan. Kaya sabi niya, nakakapagod, ayoko na. At nanahimik siya. At ang sabi ng isang taong nagpayo sa kanya, alam mo, kaya ka napapagod? Parang ganito lang yan, nahulog ang pera mo sa madilim, pero hinahanap mo sa may ilaw.
Tatanungin ka, saan ba nawala ang pera mo? Doon sa madilim. Eh bakit mo hinahanap sa liwanag? Eh madilim, di ko makita. Eh dito, makikita ko. Parang ganon. Sabi niya, naghahanap ka ng solusyon sa pampolitika, naghahanap ka ng solusyong pampolitika, pero ang problema ay spiritual. The problem was spiritual, but you are looking for a political solution in a spiritual problem. Hindi mo magagamot ang isang bagay kung mali ang ginagamot mo. Naghahanap ka ng solusyon pampolitika ay ang problema is spiritual. Moral values. Kaya kahit anong gawin mo, uulit at uulit, uusbong ng uusbong kapag hindi mo nabunot ang ugat. And the root cause is a spiritual problem. Ang mga tao ay pinaghaharian ng isang pwersa ng kadiliman, kaya nagagawa ang mga bagay na mali. Ang mga tao ayaw namang gumawa ng mali, kaya lang may pwersang tumutulak, umaalipin sa kanila, kaya nagagawa nila ang masama. Now, because God is good, we should have a good life. Andyan pa ho ba kayo? Question. Bakit maraming tao mahirap at hindi maganda ang buhay? Tanong. Kung may nag-invite sa iyo para maging mabuti ang buhay mo, pupunta ka ba? Ulitin ko. Kung may nag-invite sa iyo para maging maganda at mabuti ang buhay mo, pupunta ka ba? That's the very big question mark eh. Inaalok ka sa paraang gaganda ang buhay mo. Inaalok ka sa isang paraang nabibigyan ka ng gabay para maayos ang buhay mo. Pupunta ka ba? That's the question. Let us take a look. Psalms 37 verse 34a. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who take refuge in Him. Ulitin ko to. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who take refuge in Him. Halika. Makita mo. With your own eyes. Halika. Maranasan mo ng sarili mong pamumuhay na ang Diyos ay mabuti. Amen? At pagpapalain ng mga taong kumukubli sa Kanya, ang mga taong pumupunta sa Kanya. Kaya nga tayo, run to Jesus. Tumakbo ka papunta kay Jesus. Bakit maayos ang buhay? May problema man, maayos din. May sakit man, gagaling din. Wala mang pera ngayon, bukas magkakaroon din. Malungkot ka man ngayon, bukas sasaya ka rin. Umiyak ka ngayon, bukas sasayaw ka rin. Maglulundag ka rin sa tuwa at kagalakan, tagumpay ng buhay. Ito yung mga bagay na inaalok ng Diyos sa atin, sa tao. Kaya ang sabi diyan, it is an invitation to everyone. Taste and see that the Lord is good. And blessed is the one who takes refuge in Him. Andiyan pa ba kayo? Amen. Tanong, paano? Paano? Gusto ko magtanong ng 3 tanong para lang ma-explore natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. 1. Paano ito mauunawaan? Ano ba yung tanong na yan, Pastor? Ano ba ang gusto mo ipahiwate? Ganito lang yan. Punta ka sa pulubi at sasabihin mo sa kanya, Tatang, ang Diyos ay mabuti. Tapos umalis ka. Maiintindihan ba niya? Yung sinabi mo na ang Diyos ay mabuti, wala ka namang ginawa para sa Kanya. Sasabihin niya lang sa'yo, ano ngayon? Kung ang Diyos ay mabuti, ano ngayon? Naramdaman ba niya? Pangalawang tanong, paano ito mararamdaman? Pinaramdam mo ba na ang Diyos ay mabuti? Humingi ng tulong sa iyo, sasabihin mo, ang Diyos ay mabuti. Nagparamdam ka ba ng kabutihan ng Diyos? Paano ito mararamdaman? Simpleng tanong, pero mahirap.
maunawaan ng isang tao paano mararamdaman kung mabuti nga ang Diyos. Pangatlong tanong, paano ito mapapatunayan? Anong ebidensya na ang Diyos ay mabuti? May nakita ba sa buhay natin na ang Diyos ay mabuti? Meron bang nagpapatunay sa ating gawi, sa ating ugali, sa bunga ng ating buhay? Pag tinignan ang buhay mo, ay totoo nga, ang Diyos ay mabuti. Meron bang ebidensya? Meron bang pagbabago? Meron bang bunga? Nakikita ba sa ating ugali, sa ating kilos, sa mga bagay na ginagawa natin, nakikita ba talaga na ang Diyos ay mabuti? Napapatunayan ba? Hello? Yun ang tanong. Next, mahirap sagutin ang mga tanong na ito kung malayo ka sa Diyos. Totoo naman ho, di po ba? Halimbawa ako, personal na buhay ko, kung ako ay malayo sa Diyos, kung ako ay walang relasyon sa Diyos, paano ko maiintindihan ang kabutihan niya? Paano ko mararanasan ang pagpapala niya? Paano ko mararanasan ang kagalingang iniaalok niya? Kung wala akong koneksyon sa Diyos, kung wala akong relasyon sa Diyos, kung malayo ako sa Diyos. Paano ko siya mararamdaman malayo nga ako sa Diyos? Kaya mahirap sagutin ang mga tanong na yon kung malayo ka sa Diyos. Tingnan natin ang sinasabi ng Romans chapter 10, 3:10 hanggang 12. As it is written, there is no one righteous, not even one. Walang mabuti, walang matuwid, wala kahit isa. Verse 11, there is no one who understand. There's no one who understand. There is no one who seeks God. Ito ang problema. Walang nakakaintindi sa Diyos. Walang nakakaunawa sa kilos at galaw ng Diyos. Walang nakakaunawa sa kapangyarihan ng Diyos at walang humahanap kasi sa Diyos. So, ibig sabihin, kapag hindi hinahanap ang Diyos, mahirap siyang maintindihan. Mahirap siyang maunawaan. Malinaw. Walang naghahanap, kaya walang nakakaintindi sa Diyos. The point is, you must have a personal experience about God's goodness in our lives. Amen po ba? Dapat maranasan natin ang kabutihan niya, sa gayon maunawaan nating mabuti, sa gayon maramdaman natin, maranasan natin, sa gayon pwede nating ipasa sa tao na kapag sinabi nating mabuti ang Diyos, meron tayong gagawin kasi nangyari sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sumuko yung Kristiyano na yun kasi feeling niya walang nangyayari sa ginagawa niya. Psalms 14, 1-3. In-affirm. Old Testament and New Testament affirming the same. The fool says in his heart, there is no God. Sabi ng isang mangmang sa kaalaman sa Diyos, mangmang sa kabutihan ng Diyos, mangmang sa habag ng Diyos, mangmang sa patungkol sa mga bagay na Diyos, ang sabi niya, ay walang Diyos. Wala. Yung mga tao yun, ang sabi ng Bible, they are corrupt. They are corrupt. Ano pa? Their deeds are vile. Ano pa? There's no one who does good. Yung mga taong malayo, walang Diyos, hindi naintindihan ng Diyos, mangmang patungkol sa Diyos, kasi ayaw hanapin ng Diyos, ayaw intindihin ng Diyos, ayaw lumapit sa Diyos. Sila ay mangmang, kaya ang tawag sa kanila ay kurap, at ang kanilang mga gawa ay mali, masama, at hindi sila gumagawa ng mabuti. Amen? Amen? Simple logic. Hindi nila nararanasan ang kabutihan ng Diyos, kaya hindi sila gumagawa ng mabuting bagay sa buhay nila. Amen? Next, kapag ikaw ay malayo sa Diyos, mahirapan ka sa buhay mo. Ulitin ko, kapag ikaw ay malayo sa Diyos,
mahirapan ka sa buhay mo. Andiyan pa ho ba kayo? Pastor, ano ang ibig mong sabihin? Sabi ng John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Pag ikaw ay nasa Panginoon, pag ikaw ay konektado sa Panginoon, kapag ikaw ay may relasyon sa Panginoon, ang sabi diyan, mamumunga ka, maganda ang buhay mo. Pero, kung ikaw ay hiwalay, kung ikaw ay malayo sa Diyos, anong sabi? Wala kang magagawa. Pag sinabing wala kang magagawa, ano ang ibig sabihin? Para bang walang halaga ang buhay mo? Kasi wala kang magagawang tama. Wala kang magagawang maganda. Wala kang magagawang may value. Na para bang lahat ng ginagawa mo ay walang halaga. Na parang lahat ng gagawin mo ay kabiguan. Na parang sa tuwing ikaw ay kikilos, ikaw ay malungkot. Sa tuwing ikaw ay hakbang, ikaw ay matatalisod. Parang lahat mali. Because apart from the Lord, you can do nothing. I can do nothing. Wala akong magagawa as apart from the Lord. Kaya ang Diyos ay laging lumalapit sa atin. Ang Diyos na nga lumalapit sa atin. Ang Diyos nang nag-aabot ng kanyang kamay para abutin tayo. Kasi sabi, di ba, pag ang tao ay malayo sa Diyos, sasabihin niyang walang Diyos. Pag ang tao ay malayo sa Diyos, sasabihin niya, hindi ko naiintindihan ng Diyos. Kaya ang sasabihin na lang niya, hindi ako gagawa ng mabuti. Kasi hindi niya naiintindihan kung paano mabuti ang Diyos sa kanya. Amen po ba? Amen po ba? So kapag ikaw ay malayo sa Diyos, ulitin ko, mahihirapan ka sa buhay mo. Ngayon, anong nangyayari ngayon? Merong paanyaya. Next. Paanyaya patungo sa mabuting pamumuhay. Pakibasa nga ng malakas. 1, 2, ready, go. Kung may nag-aanyaya sa'yo, kung may nag-i-invite sa'yo, para ang buhay may bumuti, aba ako, susunggaban ko, aba ako, pauunlakan ko, aba pupuntahan ko, magre-response ako, kasi lahat ng tao, yan ang gusto, bumuti ang buhay, guminhawa ang buhay, maging matagumpay ang buhay. Ang susi, tumugon ka sa panawagan ng Diyos. Tumugon ka sa panyaya ng Diyos. Amen? Psalm 34, 10 to 12. Ito, inalis ko mabuti, Lord, bakit ganito? Nung una, hindi ko maintindihan eh. Sabi diyan, verse 10, Psalm 34, verse 10, sabi, the lions may grow weak and hungry, but those seek the Lord lack no good thing. Tagalogin natin. Maharing ang leon ay manghina at magutom, subalit ang mga taong naghahanap sa Diyos ay hindi magkukulang ng mabuting bagay. Bakit ang comparison leon at saka ang taong naghahanap sa Diyos? Hindi niyo ba napansin? Anong meron sa leon? Na bakit ginawang comparative analysis ng talatang ito kung ang leon ay pwedeng mapagod at manghina at pwedeng magutom, pero yung tao daw na naghahanap sa Diyos ay kailanman hindi magkukulang ng mabuting bagay. Ano sa palagay nyo? Palaisipan, di ba? Ang lion, di ba, tawag sa kanya Lion King. Hello? Lion is the strongest predator to his prey. Imposibleng magutom ang leon. Kasi ang leon ang hari ng kagubatan at kaya niyang lamunin ang mga prey niya. Kaya niyang maghanap ng pagkain sa gubat dahil malakas siya. Pero sabi, kahit ang leon, pwedeng mapagod, pwedeng magutom. Pero ang taong naghahanap sa Diyos, kailanman hindi magugutom, kailanman hindi makukulang ng mabuting bagay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. That's the catch. Tama nga naman, ano?
Pag ikaw nasa Diyos, yung leon na imposibleng magutom, magugutom din pala. Yung leon na malakas, mapapagod din pala at manghihina. Pero ikaw pala, pag naghahanap ka palagi sa Diyos, hindi ka magugutom, hindi ka mapapagod, hindi ka magkukulang ng mabuting bagay galing sa Kanya. Isang malakas sa palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Verse 11, tingnan natin to. Verse 11, come. Alam nyo, itong mga panahon na ito, na-amaze ako sa imbitasyon ng Panginoon. No? Kanina, taste and see, halika. Maranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Taste and see. It is an invitation. Another invitation, come, my children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Bakit kailangan tayong turuan para matakot sa Diyos? Kasi para makagawa ng mabuti. Amen? Hello? Kasi pag may takot ka sa Diyos, takot kang gumawa ng mali, ibig sabihin, pag takot kang gumawa ng mali, ang gagawin mo ay mabuti. Pero tanong, Pastor, sabi diyan, mga anak hali kayo mga anak, makinig kayo sa akin. Tuturuan ko kayong matakot sa akin. Matakot sa Panginoon. Pastor, mga anak ng Diyos i-qualify natin. Kung ikaw ay nananampalatayang anak ka ng Diyos, kasama ka dyan. Ngayon, kung nagdududa ka, anong kailangan mong gawin? John chapter 1 verse 12. Datapwat ang lahat ng tumanggap sa Panginoon ay binibigyang karapatang maging anak ng Diyos. You have to qualify yourself. The Lord is not disqualifying everyone. The Lord did not excluding everyone to be His children, to be His child. But rather, He made an invitation, just receive Christ as your Lord and Savior, and you will become children of God. Amen. Amen. Kaya nga sabi, pag ikaw malayo sa Panginoon, mahirapan ka, wala kang magandang magagawa. Kaya nga ang sabi, tanggapin mo si Jesus para maging anak ka. At ang sabi, pag ikaw ay may relasyon sa Panginoon, if you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Magkakaroon ng resulta buhay mo, gaganda ang buhay mo, mamumunga ka. At makikita ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Tingnan natin yung 12. Whoever of you loves life and desires to see many days. Di ba? Gusto natin araw-araw maganda. Gusto mo araw-araw okay ka. Kaya pagka minsan gumising ka sa umaga, bigla kang na-bad trip, ano bang klaseng buhay ito? Ano bang araw na ito? Lalo sa panahon natin, parang araw-araw may stress, traffic, taas ng gasolina, diesel, etc., taas ng bilin, etc. Amen po ba? Sabay mo pa yung problema mo kung saan, kung ikaw estudyante, problema na naman mag-review, problema na naman pumasa sa test. Ang hirap ng project. Kung ikaw ay nagtatrabaho, makikita ko na naman yung boss ko masungit. Kahit pagod na ako, pinag-overtime ako, tapos wala namang dagdag na sweldo, walang overtime pay. Tapos binubuli ako ng kasama ko sa trabaho dahil bago ako, o dahil superior ko siya, o dahil nauna siya sa akin. Lagi niya ako inutusan kahit trabaho niya, pinapasa niya sa akin. Hindi maganda ang araw na ito. Sabi diyan, whoever of you loves life and desire to see many good days. Yung bang sa buhay mo, hindi man araw-araw, pero karamihan ng buhay mo masaya ka, nagdidiwang ka, nagtatagumpay ka. Sino ba sa atin na may gusto na mabigo? Wala naman. Sino ba sa atin na gusto masaktan palagi? Wala naman. Tama po ba? Sino ba sa atin dito yung gusto mo, binubuli ka ng kapwa mo, ng katrabaho mo, ng empleyado, co-employee mo, ng classmates mo? Sino sa atin dito gusto, tinatraidor ka ng kaibigan mong matalik, naturingang best friend, siya trumaidor sa'yo? Diba? All of these things ay nagpapakita ng hindi magandang
nangyayari sa buhay ng isang tao. Pero ang sabi niyan, kung sino man ang nagmamahal sa kanyang buhay at gusto niya, ninanasan niyang maging maginhawa siya araw-araw sa maraming araw at pagkakataon, ang susi ay nasa Panginoon. Amen? Hello? Kaya ang sabi sa verse 11, halika anak, halika kayo mga anak, makinig kayo sa akin. Sino rito gusto makinig sa Diyos? Okay lang kahit huwag kayo makinig kay pastor. Okay lang po yun. Pero sa Diyos makinig po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. May isang imbitasyon na maraming nagpaunlak sa isang invitation. At ang susunod na makikita natin ngayon sa screen ay ang babaeng nakakilala sa Panginoong Hesus. Yung taste and see that the Lord is good, nangyari sa babaeng ito. Bakit? Nakalapit siya. Nung nakalapit siya, nagkaroon siya ng koneksyon. At nung nagkaroon siya ng koneksyon, nagkaroon siya ng pananampalataya sa Diyos, sa Panginoon. At yun, naramdaman niya at naranasan niya na mabuti ang Diyos. Naramdaman niya at naranasan niya mismo, nakita ng sarili niyang mata na mabuti ang Panginoon. Tingnan natin sa John chapter 4, 29 and 30. Again, another invitation. Sabi mo sa katabi mo, ini-invite na talaga tayo ni Lord. Tinatawag tayo palagi ni Lord. Si Lord lagi nagpaparamdam na sa atin. Kinakalabit na tayo, tinatapik na tayo. Kaya may giyera sa gitnang silangan. May giyera sa Russia at sa Ukraine. Ang China, ang Amerika nagigirian. Anytime, posible, girahin ng China ng Taiwan. Wag naman sana, baka tayo girahin din. Ang sasabihin, hindi tayo madadama, yung Qatar, hindi naman kalaban ng Iran. Pero bakit binomba ang Iran? Ng Iran ang Qatar? Bakit binomba? Bakit nagpadala ng napakaraming missile? Sa Iraq, ang Iran, tumira. Umatake ang Iran sa Qatar, hindi naman niya kaaway. Bakit? Nandoon ang base militar ng Amerika. Ang tinarget yung military base ng Amerika sa Qatar, nadamay ang Qatar, hindi naman kaaway ng Amerika. Tayo, may mga nilagay na mga missile, launcher, sa Cagayan, sa North, malapit sa Taiwan. Kung ako ang Chinese government, kung ako ang presidente ng gobyerno, malinaw ang intensyon. Iuumang ang missile sa bansa ko. Bakit? Bakit doon mo nilagay? Doon malapit, doon sa Taiwan. So, ibig sabihin, meron kang ibang layunin. So, pag umatake ang Taiwan, ang China sa Taiwan, wag naman sana, wag naman tayong madamay. Wag naman silang tirahin yung mga Typhoon missile launcher na nilagay kung saan-saan. Why I'm saying this? Because part of these things is the sign that the Lord is coming very, very near soon. Amen? Malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya may invitation eh. Come and see a man who told me everything I ever did. Gusto ko pong expound. Gusto ko pong palawakin ang ibig sabihin, come and see a man who told everything I ever did. Halika kayo. Saan ka nakakita? Sinabi sa iyo lahat ng kabahuan meron ka sa buhay mo. Lahat ng baho meron ka. Tuwang-tuwa ka pa. Ito yung babaeng to. Sinabi ni Jesus kung anong klaseng pamumuhay meron siya. You know the story. Sinabi sa kanya yung kasalanan niya. Sinabi sa kanya yung mga kapalpakan niya. Lahat sinabi ng Panginoon pero tuwang-tuwa pa rin siya. In fact, umalis siya, iniwan niya si Jesus tuwang-tuwa. Kaya itong sinabi niyang come and see, halika kayo. Punta tayo doon sa taong nakausap ko at ang sabi niya, could this be the Messiah? Nirebuke siya. Sinabi lahat ng pangit, baho ng buhay niya, pero natuwa pa siya. Bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi naramdaman niya na hindi siya hinusgahan. Amen?
Iba kasi yung sinasabing mali ka, pero ang tono ng pananalita'y hinuhusgahan ka. Ibinabaon ka pa. Sa halip na tulungan kang umangat, tatapakan ka pa. Pero ang babaeng ito, nung sinabi ni Jesus lahat ng pangit sa buhay niya, lahat ng desisyong maling ginawa niya, lahat ng palpak, kasalanang ginawa niya, ang naranasan niya ay hindi paghusga o hindi pag-ibig ng Diyos. O hindi kabutihan ng Diyos. Andyan pa ho ba kayo? Di ba tayo, okay lang naman na pagsabihan tayo, pero sana naman sa tamang paraan. Hindi yung ipapahiya ka sa maraming tao, hindi yung ipangangalandakan sa maraming tao. Andyan pa ho ba kayo? Amen po ba? Bakit maraming nasisirang buhay sa mga marites session? Bakit? Kasi pinag-uusapan nila ang buhay ng isang tao, hindi naman dapat. Ine-expose nila ang buhay ng ibang tao sa maraming tao, hindi naman nakakaalam sa kamalian, kahinaan, at kasalanan ng isang tao, pero binobroadcast. Amen po ba? Kayo po ba? Nagpo-post pa ba kayo sa Facebook? Sinasabi, si ganito ho, ganyan yan. Alam niyo po, masyado tayong liberal sa paggamit ng Facebook. Sorry ha, ano po, pagpasensyahan niyo ako. Hindi po ako nagpe-Facebook talaga eh. Hindi dahil sa masama, o hindi dahil sa kinokontra ko yung mga No, hindi po yun ang dahilan ko. Kasi ang dahilan ko, kung hindi naman din makakatulong yung sasabihin ko sa Facebook, huwag ko na lang sabihin. Huwag ko na lang i-expose. Kasi, pagka ang isang bagay ay nilagay mo sa Facebook, pribadong pamumuhay, ilalagay mo sa Facebook, public na yon. Makikita ng maraming tao yon. It is unfair for the personality. Bakit? Wala siyang laban. Pwede siyang husgahan ng mga tao, makakita sa kanya na hindi naman siya kilala. Amen. Tapos in-expose mo sa Facebook, kawawa naman yung tao. Di ba ganun yung ginawa sa babaeng nahuling nangangalon niya? In-expose sa public, ang masakit, taong mga simbahan ang nag-expose. Ang babaeng yan, Jesus, ang daming tao. Okay lang, kung Jesus lang ang audience eh. Hindi, ang daming tao eh. Public eh. Itong taong to, nangangalon niya. Sabi sa batas ni Moses, kailangan siyang batuhin hanggang mamatay. Anong sabi ni Jesus? O sige, tama kayo. Pinagpipilitan niyo yan, di ko kayo pipigilin. Gigil na gigil kayo. O sinong walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato? Hello? Anong nangyari? Yung mga taong simbahan, isa-isang nag-alisan. Yung mga taong nakapaligid, isa-isang nag-alisan. At ang sabi ng Panginoon sa babae, kahit ako, hindi kita husgahan. Tanong, tinolerate ba ni Jesus yung mali? Hindi. Kinonsinti ba ni Jesus yung kasalanan ng babae? Hindi. Bakit? Ang sabi niya, kahit ako, di kita husgahan, pumayo ka, pero huwag ka nang magkasala. Amen? Amen? That is accountability. May maling ginawa, accountable siya. Pero hindi siya inusgahan. Ang sabi sa kanya, pumayo ka, kahit ako, di kita husgahan, pumayo ka, huwag ka na lang magkasala. Di ba ang sarap noon, binigyan ka ng second chance? Binigyan ka ng pagkakataon? Kaysa yung huhusgahan ka, hindi, kailangan ito mamatay eh. Isang gano'n ng mga tao, expose ka. Ito, kinupitan ako. Ang bira, sa 10 piso kinupit, pinubliko mo pa. Di sana sinabi mo lang sa isang tao, baka binigyan ka pa ng 100 o tumubo ka pa ng 90 pesos. Am I making sense here? Pinag-usapan natin ng Diyos ay mabuti. We need to convey the message that God is good. But really, we have to experience first the goodness of God. Amen? Dapat tayo mismo makaranas. Kasi you can only give what you have. Kaya mo lang ibigay kung anong meron ka. Kaya nga, sabi nitong babae ito, come and see.
Ali kayo, maranasan nyo, makita nyo, makausap nyo personal. Yung parang sinasabi nyo, hindi ako nagbibiro. Sabi come and see a man who told me everything I did. Could this be the Messiah? Verse 30, tingnan natin yung 30. They came. Sana ganun lahat ng tao, Pumunta sila sa imbitasyon Pumunta sila sa paanyaya. Sabi, they came out of the town and made their way toward Him. Sabi mo nga, they came. Okay, simulan na natin. Come. Sabi mo, come. Ano sumunod? They came. Di ba? Kung tayo, naranasan natin ang kabutihan ng Diyos, sasabihin natin, halika, samahan mo ako doon sa bayan. Kasi naranasan ko ang kabutihan ng Diyos. Gusto ko maintindihan mo. Kasi hindi mo siya maintindihan kung hindi mo siya mararanasan. Hindi mo siya mararanasan kung hindi ka pupunta sa Kanya. Katulad ng ginawa ko, kaya halika na. Ako na bahala sa pamasahe. Ako na bahala sa merienda. Diyan pa ba kayo? Relate ba kayo? Sabi ng babae, halika kayo. Ang maganda, yung mga in-invite niya, they came out of the town and made their way toward Him. We know the story. Ano dulo? Lahat halos sa kanilang village ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos at tinanggap ang Panginoong Yesus. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Yung mga leaders and workers natin dito sa simbahan, bakit sila nagpapagod? Bakit sila nagbibigay ng oras at panahon? Lahat taya, pati bulsa. Bakit? Kasi naranasan nilang kabutihan ng Diyos Andiyan pa ho ba kayo? Bakit tayo dito sa simbahan marunong tayong magpala ng iba? Bakit marunong tayong magbigay? Kasi naranasan natin Amen? Bakit hindi tayo tumitigil, sumusukong, sabihin ang magandang balita ng kaligtasan? Bakit tayo sumusuko, tumitigil na ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa kanila? Kasi nararanasan mo araw-araw. Amen po ba? Kaya kailangan natin maranasan, kaya nga sabi, many days, many good days. We have to experience God's goodness on the basis of many days. Dapat araw-araw, dapat madalas. Bakit? Isang araw na hindi mo maranasan ng kabutihan ng Diyos, isang araw kang hindi magpaparamdam ng kabutihan ng Diyos sa iba. Isang araw na hindi ka magbabahagi ng kabutihan ng Diyos para sa iba. Andiyan pa ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, nag-invite. Bakit? May nangyaring maganda. Amen po ba? Tasa kami ng mga estudyante. Yung mga estudyante, pagka gagraduate na sila, Day, akit na kayo sa stage, Samahan niyo ako, Nag-i-invite kasi gagraduate. Paano sa araw ng graduation, bagsak ka, hindi ka gagraduate? I-invite mo yung parents mo, magtatago ka. Anak, kailan ba graduation nyo? Nay, tay, kasi hindi ka gagraduate. Pag nakatanggap ka ng medal, first honor ka, summa cum laude. Aba, Nay, mag-invite kayo. Invite nyo si Tito, si Tita. Summa cum laude ako. May magandang nangyari, amen? May mabuting nangyari, amen? O pag ikakasal ka na, lalo pag babae, alam nyo, mas excited ang babae sa pagpapakasal, sa totoo lang. Without any prejudice sa mga lalaki. Mas excited ang babaeng magmarcha patungo sa altar. Pangarap yan ng babae. Kaya yung babae minsan, siya ang naglilista ng mga imbitahin. Sasabihin lang ng lalaki, sige, bahala ka na kung sino gusto mo imbitahin. Kasi mas mahalaga sa babae yung moment na yon.
Bakit? Mabuting bagay na nangyari sa kanyang buhay once in a lifetime. Sabi mo, once in a lifetime. Kaya ako, si Pastora, 2 beses ko nang pinakasalan. At may pangatlo pa. Abangan nyo ang susunod na kabanata. At kung kaya pa ng pang-apat at hindi pa darating ang Panginoon, pakakasalan ko palit siya sa ika-4 na pagkakataon. Andyan ba ho ba kayo? Wala na yata akong kausap. Wala na yata akong kausap. Kaya ako sinasabi mga bagay na ito kasi kailangan nating maranasan ang mabuting pamumuhay. Paano mangyayari yun? Kapag tayo ay nasa Panginoon. Amen? Amen? Next. Ang Diyos ay mabuti sa mga taong Kanyang pinili. Tingnan natin. Psalm 73 verse 1. Surely, God is good to Israel, to those who are pure in heart. Yung pure in heart, nagpapakita yan na ang tao, kapag nasa Panginoon, may pure in heart. Pero bago yon, ang sabi diyan, surely God is good. Sabi yung God is good. Minsan pa, God is good. Lakas, God is good. To Israel. Pastor, ano kinalaman ko sa Israel? Mga kapatid, pag tinanggap mo si Jesus, kahit hindi ka anak ng Diyos, magiging anak ka. At ikaw ay mapapabilang sa pinili ng Diyos. Ang Israel po ay bayang pinili. Sabi mo, bayang pinili. Pero ako, ikaw, tayo, ay inampon. Kaya napili. Amen? Walang pinagkaiba yun. Sa piniling bayan ng Diyos at sa inampon kaya napili. Sa paningin ng Diyos, pareho lang yun. Amen? Amen? Kasi ang naging daan para ikaw ay mapili at mapabilang sa pamilya ng Diyos ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na namatay sa krus sa Kalbaryo at sa kanyang kamatayan muling pagkabuhay, ang sino mang tatanggap sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang ibig sabihin? Yung benepisyo ng pinili ay benepisyo rin ng inampon kaya napili. Kaya napabilang sa pamilya ng Panginoon. Kaya kanina ko pa pinagkakadiinan yung paglapit sa Panginoon. Para maranasan mo ang kabutihan niya, lumapit ka at magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Andyan pa ho ba kayo? Amen, making sense here? At saka sa huli, those who are pure in heart. Amen? Psalm 65 verse 4. Blessed are those you choose and bring near to live in your courts. We are filled with good things of your house, of your holy temple. Kaya tayo pumupunta palagi sa presensya ng Diyos, sa temple's court, sa kanyang presensya. Ang sabi, tayo ay pinagpala, tayo ay napabilang sa kanyang pamilya, sa kanyang kaharian. Blessed are those you choose to bring near to live in your courts. We are filled with the good things of your house, of your holy temple. Ang susi talaga ay paglapit sa Panginoon para maranasan ang kanyang kabutihan. Kaya nga sabi ni David, Psalms 27 verse 4, one thing I desire, and this will I seek, that I will dwell in the house of the Lord all the days in my life, to inquire in His temple, to gaze upon the beauty of the Lord. Gusto ko maranasan, sabi ni David, di ko lang basta gusto ko mamasdan, makita aktual ang presensyang kabutihan ng Diyos. Amen. Sino dito gustong makaranas ng kabutihan ng Diyos? Let us inquire in His temple. Isang malakas sa palakpak ulit para sa Panginoon. Hallelujah.
Ang kabutihan ng Diyos. Let's talk about the goodness of God. Ang kabutihan ng Diyos. 136 verse 1 ng awit. Give thanks to the Lord for He is good. Give thanks to the Lord. Magpasalamat palagi sa Diyos. Bakit? Siya ay mabuti. His love endures forever. Minsan, ang pagsasama ng mag-asawa ay tumatabang. Minsan, ang pagmamahalan ng mag-asawa ay lumalabnaw. Minsan, ang pagkakaibigan ng best friend na dati matibay, biglang napuputol o rumurupok. No, mag-girlfriend, mag-boyfriend, ang tamis ng usapan palagi, napaka-sweet, nilalanggam. Tatabi sa sasakyan, alis ka dyan, doon ka sa likod. Hello? Samantalang nung nagliligawan at nung naging sila parang hindi mapaghiwalay. Anong sabi? Ang cheesy. Di ba? Lumaon, lumablaw ang pagmamahalan. Pero ang Diyos, His love endures forever. Palakpakan natin ang Diyos. Di nagbabago, di nagmamaliw. Kahit ikaw nagkakasala, nadadapa, nagkakamali, nabibigo, minsan nakakalimot, pero pag bumalik ka, parehong-pareho pa rin ang trato sa'yo. Parehong-pareho pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Napatunayan natin yan sa prodigal son. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Kung ano ang trato doon sa panganay na anak na hindi umalis. Nung bumalik yung suwail na bunsong anak, nilustay ang pera, nilapastangan ng tatay dahil kinuha yung kayamanan kahit patay na siya, isang paglapastangan yon. Pero nung bumalik, ibinalik yung trato, yung pagmamahal ng tatay, pareho pa rin ang pagmamahal niya sa panganay. Ganon katindi ang Panginoon. Amen. Kaya kung minsan nararamdaman mo parang, Lord, nahiya na akong lumapit sa iyo, mali. Mas dapat kang lumapit. Bakit? Mas lalo magse-celebrate ang langit. Mas lalo magse-celebrate ang mga anghel sa langit pag ikaw ay bumalik sa Panginoon. Bakit? Kasi muli niyang ipaparanas ang kabutihan niya sa buhay mo. Kasi ang Diyos ay mabuti. Andyan pa ho ba kayo? Kaya kung tayo may paparanas natin ang kabutihan ng Diyos sa iba, yung mga taong nahihirapan sa kanilang pamumuhay ay giginhawa din, mababago din katulad natin. Kasi naranasan natin ang kabutihan ng ating Panginoon. 2 Corinthians 9:8. And God is able to bless you abundantly. Pagpapalain ka ng Diyos ng masagana, sabihin mong masagana. Pag sinabing masagana, umaapaw. Pag sinabing masagana, hindi ka magkukulang. Yan ang pangako ng Diyos kasi Siya ay mabuti sa iyo, sa ating lahat. God is good, God is able to bless you so that in all things, at all times, eto, in all things, sabi mo, in all things, lahat ng pangangailangan mo, lahat, basta kailangan mo, di ka magkukulang. At ang maganda pa, sa lahat ng oras. Sabihin mo, sa lahat ng oras. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin. Di ba? Amen? Kahit nagkakagulo sa gitnang silangan, sa Ukraine at saka sa Russia, at sa ibang panig ng mundo, lagi mo lang sasabihin, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng pagkakataon oras, mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Amen. Next, mabuti ang Diyos. Tapos na po ako, no? Conclusion na po tayo. Mabuti ang Diyos sa mga may takot sa Kanya. Ulitin ko, bakit binibigyan ng diin ang takot sa Diyos? Yan lang ang paraan para hindi ka gumawa ng mali. Di ba, mga magulang, sasabihin natin sa mga anak,
O, anong gagawin yan? Mali yan. Pag ginawa mo yan, papaluin kita. Pag natakot siyang gumawa ng mali, ano susunod? Yung bata gagawa ng tama. Andyan pa ho ba kayo? Amen po ba? Kailangan matakot tayong gumawa ng mali. Kasi pag nasanay kang gumawa ng mali, ay hindi ka nagagawa ng tama. Nakasanayan mo nang gumawa ng mali. Pinagsasabihan ka ng nanay, tatay mo, ayaw mong sumunod. Nasanay kang gumawa ng mali. Mag-aral kang mabuti. Nabubuhay pa ang tatay ko, sabi niya kay Joshua, Apo, mag-aral kang mabuti para hindi ka mangamote. Isang payo ng lolo sa kanyang apo para gumawa ng tama. Di pa ba kayo? Sana laging may nagsasabi sa atin, no? Nagpapayo sa atin. Kaya ako bilang pastor, naghanap ako ng pwedeng mag-mentor sa akin. Na magsasabi sa akin, o mali yan, o baguhin mo yan, o ito gawin mo. Kaya nakarating tayo sa lugar na ito. Kaya naging maayos ang sistema ng simbahan natin dahil sa taong nagme-mentor sa akin, nagtuturo sa akin. Kasi kung walang ganon, lahat gagawin ko kahit mali. Baka abusuhin ko ang aking authority bilang pastor. Kasi pastor ako, susunod kayo kahit mali sa pinauutos ko. Kaya malinaw ang bilin ko sa mga leaders, pag mali na ang inutos ko sa inyo, sumbatan nyo na ako. Pumalag na kayo. Alam nyo mali na eh. Tama, mali. Mas maganda may nagpapaalala sa atin. Bakit? Para gumawa tayo ng mabuti. Mangyari lang yon pag naranasan natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Psalms 31, verse 19. How abundant are the good things that you have stored up for those who fear you. For those who fear you, sabi niya, sa lahat ng may takot sa Diyos, meron daw abundant. Meron daw good things na inilaan para sa Kanya. Grabe. Ang Diyos pala nagdalaan ng kasaganaan at mabubuting bagay sa mga may takot sa Kanya. Amen po ba? Andyan pa po ba kayo? Ano pa? That you bestow in the sight of all on those who take refuge in you. Ipapakita niya sa mga tao at sasabihin niya, ang anak ko na ito ay mabuti. Ang anak ko na ito ay pagpapalain ko. Ang anak kong ito ay itataas ko. Ang anak kong ito ay pagmamalaki ko. Kasi may banal na pagkatakot siya sa akin. Bakit pinagdidiinan yung takot sa Diyos? Ang ibig sabihin lang ng takot sa Diyos is equal to obedience to God. Para sumunod ka sa Diyos. Tanungin ko po kayo, yung pagsunod sa magulang, mali ba? Mga anak na nandito, ang pagsunod ba sa magulang ay mali? Hello? Di ba hindi? Di lalo na kung susunod ka sa Diyos, di mas tama ka. Dalawa tama mo. Sino may tama ngayon? O ako, ikaw? O lahat tayo may tama? Pag nasa Diyos, mabuti ang ating buhay. Pasalamatan nga natin ang Diyos sa lahat. Palakpakan natin. Parang hirap magtapos. Maawain ang Diyos. Sabihin mo nga, maawain. Next, maawain ang Diyos. Naalala niyo ba sa Matthew chapter, hindi natin basahin para mabilis lang. Matthew 14:13 to 30. Matthew 14:13 to 30. Nagturo si Jesus sa maraming tao. Yung mga tao, uhaw, mga tao, naguguluhan, mga tao ng pag-asa. Kaya dinudumog si Jesus, bakit? Nakakakita sila ng pag-asa kapag nakakapakinig sila sa pangangaral ni Kristo. May mga sakit, may sakit gumagaling. Yung mga walang pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa, nagiging masaya ang buhay.
Nararanasan nilang kabutihan ng Diyos. Ngayon, gusto magpahinga ni Jesus, umalis siya. Sikretong umalis. Gumamit siya ng private na bangka, hindi private jet. Wala pang jet noon, private na bangka. Pero dahil, hindi pa uso mga social media, private na nga, sikreto na nga, nalaman pa. Bakit ganoon kadesperado ang mga tao ng panahon na yon? Gusto nilang makita si Jesus, gusto nilang makalapit sa Kanya, gusto nilang marinig ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga salitang pinapangaral ni Jesus. Kaya kahit sikreto, kahit private ang ginamit na bangka, nalaman pa rin kasi desperado ang mga tao. Ngayon, nagulat siya, pag-landing niya doon sa dalampasigan, nandun na yung mga tao na unahan pa siya. Alam nyo, pag-landing niya, ang ginawa niya, kahit pagod si Jesus, yung mga may sakit, pinagaling niya. Tapos sabi ng mga alagad, Lord, nasa lugar tayong malayo, remote place. Walang mabibili ng pagkain dito. 15,000 ang mga taong ito, estimated crowd is 15,000. Wala tayong pagkain. Sabi ng mga disciples, 2 tinapay lang. 5 tinapay lang, tsaka 2 isda, meron tayo. Pauin mo na. Sabi ng Panginoon, hindi. Nakakabag ako sa kanila eh. Naaawa ko sa kanila. Wag, baka mapano, gutom yung mga yan. Baka mamaya mahilo, mahimatay habang umuwi yan. Hindi. Sabi ng Panginoon, hindi ako papayag. Sige, akin na yung 5 tinapay, 2 isda. Gumawa ng himala ang Panginoon sa kawalan para mabigyan ng maraming tao. Anong punto, mga kapatid? Dahil ang Diyos ay mabuti kahit wala ka, magkakaroon ka. Mabuti ang Diyos. Amen. Nakita niyo mga tao, gustong-gusto siyang makita eh. Talagang hinahanap ang Panginoon. Kaya kahit walang pagkain, nagkaroon. Kaya nga pag binasa niyo, lahat ng nandoon na busog. At sobra pa yung tinapay at isda. Mga kapatid, kaibigan, dahil ang Diyos ay mabuti kahit walang-wala ka, pag nasa Panginoon ka, magkakaroon ka. Amen? Kahit sobrang lungkot mo, sasaya ka. Kahit nabigo ka kahapon, bukas naman magtatagumpay ka. Oo, marahil wala kang pera ngayon. Pero sasabihin sa iyo ng Panginoon dahil sa iyo mabuti magkakaroon ka. Andyan pa ba kayo? Subok na ang Panginoon sa mga pagkakataong ito. Last, as a conclude, tatanungin ko kayo, bakit ba naging mabuti ang Diyos sa atin? Bakit? Ask me why. Why? Lakas. Kasi next slide, ito yon. Tayo rin dapat maging mabuti para sa iba. Hello? Philippians 2:13. Give me 1 minute. For it is God who works in you. Take note. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Sabi mo, good purpose. Ano ba ang good purpose ng Diyos? Ano ba ang layunin niya maging mabuti sa atin? At dahil siya maging mabuti sa atin, gusto niya rin maging mabuti tayo para sa iba. Matupad, mapulpil yung layunin ng Diyos. Bakit tayo ginader? Bakit tayo tinawag? Bakit tayo pinagsama-sama para gawin ang kalooban ng Diyos at ipadama sa mga tao na siya ay mabuti? Amen. Hindi ba pwedeng maging mabuti ka sa pamilya mo? Mga tatay, nanay, hindi ba pwedeng maging mabuti tayo sa mga anak? Mga anak, hindi ba pwedeng maging mabuti ka sa tatay at nanay mo? O sa mahal mo sa buhay, hindi ba pwedeng maging mabuti tayo sa ating asawa? Nung nanliligaw tayo lahat, pinapangako natin, lahat ng magandang bagay binibigay natin. Bakit parang tumabang na ang relasyon? Ba't parang ngayon, bangayan na ng bangayan? Hindi ba tayo pwedeng mabuti? Sa kapitbahay natin,
Di ba pwede natin ipadama ang mabuti ang Diyos? Sa mamamagitan ng ating pamumuhay, pagbigay ng halimbawa, pagtulong sa kapwa. Kasi yun ang dulo. Bakit mabuti ang Diyos? Kasi para maging mabuti rin tayo sa iba. Kasi siya kumikilos sa buhay natin. Amen? What is the sense of being Christianity without Christ in your life? Paano masasabing Kristiyano ka kung hindi nakikita si Kristo sa buhay mo? That's the point here. Amen. Hello? Hello? Mas maganda kung may nagpapaalala sa atin. Kasi para bumuti tayo at maramdaman ng ibang tao ang kabutihan ng Panginoon. Pwede bang palapakan natin ang Diyos? Tumayo tayong lahat. Let us all rise.